Nitong Martes, nagtungo sa Alitagtag, Batangas si Pangulong Bongbong Marcos at nag-inspeksyon sa anyay pinakamalaking drug hold daw sa bansa. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Sinabi ni Marcos na nahuli ng arresting agents ang isa sa mga suspect nang hindi gumagamit ng karahasan. Isa pang nakakaduda ay voluntaryo pang tumigil sa isang checkpoint ang suspect na nagmamaneho ng van sa naturang lugar. Maraming mga daanan dyan, hindi naman kinakailangan dumaan sa isang lugar lamang na po pwede namang umiwas sa checkpoint dahil halatang-halata naman niya kung biggest drug haul, bakit ka magpapa-checkpoint, no? Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Di ba? Usually yan, nagkakaroon talaga ng specialized training para malaman kung ano yung shabu at saka dinadala ka agad yan sa laboratorio para makonfirm na shabu nga siya. Pero bakit alam ng mga ordinaryong mga nag-checkpoint na shabu nga siya? Duda ngayon ang taong bayan kung totoo ba itong paghuli o ito ba ay stage lamang. Kung totoo naman po na ito ay stage, naku, puputok po ito na talagang desperado para tumaas ang approval at ang trust rating ng ating Pangulo. Sana nga po totoo. Pero marami nagtatanong, paano kaya nangyari yun? No? Biggest drug haul, driver lang ang nagdadrive ng isang van. Ako naman po ay wala akong informante. So wala akong posisyon kung ito po talaga ay stage o hindi. I give them the presumption of regularity, baka nga totoong hula. Pero kung napanood niyo po, yung sinabi ni Maharlika, yung sinabi niya, may kulay na raw, maitim na raw ang kulay nitong mga shabu na ito. Ibig sabihin, reject na. Ito ang reaksyon ng dating presidential spokesman na si Attorney Harry Roque sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI kaugnay ng ipinagmalaki ng Administrasyong Marcos ukol sa umunoy biggest drug haul sa Pilipinas. Nitong Martes, nagtungo sa Alitagtag, Batangas si Pangulong Bongbong Marcos at nag-inspeksyon sa anyay pinakamalaking drug haul daw sa bansa kung saan nasabat ang halos 2 toneladang shabu. Sinabi ni Marcos na nahuli ng arresting agents ang isa sa mga suspect nang hindi gumagamit ng karahasan. Ang ating ginagawa, we take apart, binabaklas natin yung mga sindikato, kahit sino man. Ang nakita natin may kasabwat dito sa drug trade. Kahit sino man, kahit politiko ba na powerful politician o police o kung sino man, talagang iniimbestigahan natin. Una nang ipinahayag ng mga otoridad na ang driver ng pampasaherong van ay agad na inaresto at sinampahan ng kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasalukuyang nasa kustudiya ng pulisya. Kaugnay dito, iginiit ni Roque na nakapagtataka na walang ibang hakbang na ginawa ang mga nagtatransport ng ganitong karaming ipinagbabawal na gamot o shabu para protektahan ang kanilang shipment. Isa pang nakakaduda ay voluntaryo pang tumigil sa isang checkpoint ang suspect na nagmamaneho ng van sa naturang lugar. Alam mo na may Alitagtag, ako'y bihasa rin dyan sa Batangas dahil ako'y madalas nagpupunta dyan. Maraming mga daanan dyan, hindi naman kinakailangan dumaan sa isang lugar lamang na po pwede namang umiwas sa checkpoint dahil halatang-halata naman niya kung biggest drug haul, bakit ka magpapa-checkpoint, no? Kinwestiyon din ni Roque kung bakit alam ng mga ordinaryong mga nagche-checkpoint na shabu nga ang sakay ng nasabing van. Yung mga nag-checkpoint, bakit nila alam na shabu yun? Di ba? Usually yan, nagkakaroon talaga ng specialized training para malaman kung ano yung shabu at saka dinadala ka agad yan sa laboratorio para makonfirm na shabu nga siya. Pero bakit alam ng mga ordinaryong mga nag-checkpoint na shabu nga siya? Kaya ani Roque, duda ngayon ang taong bayan kung totoo ba itong paghuli o ito ba ay stage lamang. Kung totoo naman po na honest to goodness to, kung totoo po na ito ay produkto na po pwedeng maibenta pa sa merkado, we will give him credit. Pero kung totoo naman po na ito ay stage, naku, puputok po ito na talagang desperado para tumaas ang approval at ang trust rating ng ating Pangulo. Abangan po natin ang susunod na kabanata dahil malalaman po natin ang katotohanan. Samantala, mula sa naunang higit 13 bilyong piso na halaga ng nasabat na iligal na droga, ay bumaba na ito ngayon sa halos 10 bilyong piso ayon sa PNP.